Sagittarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At itinan natin ang energies for you ngayong July to December 2025. So that's the second half ng 2025. So if you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paka-check nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo ay naka-resonate. Ayan, let's see. Sagittarius. What's up? Second half ng 2025. Debilitated. Merong discomfort. Some of you maaring di nyo, merong sitwasyon sa buhay nyo na ayaw nyo. Hindi kayo masaya or naiirita kayo. Pwede sa trabaho yan, sa relationship ninyo, sa career ninyo, or sa tinitirahan ninyo. You have square, semi-square. Oh, kaya pala kasi may tension. May mga bagay or tao, sitwasyon na hindi nagkakasundo sa paligid mo or maaring kasama ka doon. Pwede yung iba sa inyo katrabaho or yung mga nakakasama nyo sa grupo, sa organization. Hindi nyo nagugustuhan or alam nyo yun, parang laging merong kontrapelo. Laging may nakakontra sa inyo. Kumbaga, you are trying your best na maging cooperative. Pero, alam mo na, may mga coops. Anong tawag doon? Yung mga talagang parang bida-bida, ganon. So, some of you, maaring naiirita kayo doon sa ganyang sitwasyon. Or, gusto nyo na lang na umalis. Kasi, you feel na parang masyado nang masikip para sa inyo ang lugar na yan. Kung magkakasama pa kayo. And I think, no, merong, yung iba sa inyo, may gagawin kayong paraan para makaalis sa limitation, sitwasyon na yan. Okay, so let's see what else for Sagittarius. Second half. You have the Seven of Wands. Meron kang pinoproteksyonan. Pwede ring meron kang iniiwasan. Iniiwasan mong isang tao, isang sitwasyon na sa tingin mo is dinidrain ka lang, dinidrain yung energy mo. The Seven of Wands is also about setting boundaries. So, maari ngayon, hindi mo na hayaan na ikaw ay i-take advantage ng iba. Kumbaga, pinoproteksyonan mo yung energy mo. Ayaw mo na lagi kang may impluwensya ng ibang tao. At gusto mo na ikaw yung makapag-desisyon para sa sarili mo. Ooh, you have the Six of Wands. This is success. Victory. Alam nyo, yung iba kasi sa inyo, Sag, parang lahat kaibigan, no? Lahat nyo kinakaibigan or ano. Pero, hindi kasi yan sila lahat totoo sa'yo. So, the moment na piliin mo yung mga taong makakasama mo, makakasalamuha mo, nakakatrabaho mo. At piliin kung sino yung talagang totoong sumusuporta sa'yo at may magandang intention. Doon ka talaga mas magiging successful. Lalo na yung iba sa inyo nasa social media or living a public life, no? Kumbaga open sa ibang tao yung buhay ninyo. You have the Four of Pentacles. So, this is financial stability. Yung iba sa inyo, ang success na may experience ninyo is makakapag-ipon kayo ng target goal ninyo, na target savings ninyo ngayong second half ng 2025. Yung iba, nagsiset kayo ng goal na, dapat bago matapos ang taon, makaipon ako ng 1 milyon. Oh. 'Di ba? Sa may ipon nyo yan. Kailangan lang talaga pagpupursige. Oo. Always show up. You also have the Strength card. So, this is your confidence. Mas magiging malakas ang iyong confidence, tiwala sa iyong sarili. The moment na tanggalin mo yung mga taong hindi naniniwala sa'yo. Kasi yung iba, papaligid pa rin sa'yo kasi they will think na competition ka nila. May kapag-compete sa'yo. Pero ang totoo, hindi ka talaga nila gusto. Gusto nilang mas maangatan ka. So,
now that you will leave that situation, aalis ka sa ganyang sitwasyon, mas magagamit mo yung talino mo, yung galing mo, abilidad mo. Parang ano, you will be able to spread your wings. Kasi wala ng limitasyon, wala ng mga nangingialam. You have the Hanged Man. So this is about reflection, self-reflection, and rebirth. So kumbaga, ngayon, nare-realize mo kung ano yung mga bagay na hindi na nagre-resonate sa'yo, sitwasyon na hindi na nagre-resonate sa'yo. So, nire-reassess mo yung sitwasyon mo ngayon na ano na yung path na tatahakin mo? Ano na yung next? Ano na yung next move mo? Mm. And this is also about pananahimik. So yung iba sa inyo, yung pag-iwas nyo sa iba, gusto nyo kasi ng peace of mind. Lalo na kung yan ay isang toxic na tao or toxic environment, na gusto mo ng peace of mind para makapag-focus ka doon sa mga goals mo. So let's see sa money, career, finances for Sagittarius. You have the Knight of Wands. Intuition, going with the flow. So ngayon, kung ano yung sinasabi ng instinct mo, ng intuition mo, yun yung sinusunod mo. Pagdating sa career, trabaho, or business, mas magiging porsigido ka, mas magiging motivated ka na tuparin yung mga goals mo. And some of you are going to take risks. Magte-take ka ng risk, lalo na sa pag-alis sa isang toxic environment. Let's say for example sa trabaho, kahit na malaki yung sweldo, pero napaka-toxic naman, maglalakas loob ka na umalis diyan. Dahil gusto mong proteksyonan yung mental health mo, gusto mong makaramdam ng kapayapaan ng isip, na talagang sobrang nakaka-stress kung nandun ka sa lugar na yon. And it's all going to be worth it kasi kapag naging clear yung mind mo, ang daming mga bagong ideas na papasok sa'yo, mas magiging creative ka pa. So, yung creativity mo na yon, that will lead you to your success. Kasi, mas nailalabas mo yung totoong ikaw. Temperance, this is your energy. Healing. So, this is healing from a difficult situation na pinagdaanan mo. Sa career mo, sa finances mo. Yung iba sa inyo, this is the road to recovery. Mas nakaka-recover ka na sa iyong finances, alam mo na kung ano yung dapat mong gawin, ano yung dapat mong iwasan, yung mga unhealthy habits, bad habits mo sa pera, you are letting go of that. Let's see sa love life. Love life ng mga Sag. You have the Queen of Swords and the Nine of Wands. Okay. Yung iba sa inyo, kung sa tingin nyo yung relasyon na meron kayo ngayon ay yung parang pinahihirapan na lang kayo. Oo, kasi pwede rin itong mag-apply sa relationship ninyo, yung toxic environment, no? Na tinitiis mo na magstay, pinipilit mong ayusin, pinipilit mo na magkasundo kayo ng person mo, pero parang ikaw na lang yung nag-a-adjust, ikaw na lang yung nagsasakripisyo. Maaring darating dun sa point na mapapagod ka na at finally, aalis ka or you will be cutting off the connection with this person. Or yung tipong parang ipapakita mo na na hindi ka laging sunod-sunuran. So, if you are single naman, I think yung iba meron kasi nagkakaroon ng interest sa inyo romantically. Pero siguro dahil na rin sa trauma, sa past experiences ninyo, nagda-doubt na kayo sa intention ng taong to. Syempre, sigurista, 'di ba? So, pwede nyo namang bigyan ng chance. Maging maingat lang. Lalo na kung itong person na to, alamin mo, malay mo, may gusto lang talaga siyang makuha sa'yo. 'Di ba? So, may marriage. This is about commitment. So, commitment issues. Maaring yan yung isa sa kailangan mong ayusin. Commitment mo. Someone will try to make you do something against your will. Meron daw na pipilit sa'yo na gawin ang isang bagay na ayaw mo. Red flag. 'Di ba?
And then great happiness. There's also something that will make you happy. May kaganapan, may darating na magiging dahilan ng iyong happiness. Yung iba, this can be a fulfillment pagdating sa career mo or sa business mo. And maaring meron kang mabibili na bagay, no? Na talagang masasabi mo na, ay, salamat at nabili ko yon kasi yun yung magbibigay sa'yo ng happiness and fulfillment. Ayan, no, you never needed those wings to fly. Oh my God. Ito yung freedom. So you will experience freedom para makaalis ka na dun sa limitations na meron ka. So ito yung taking a leap of faith, paglalakas ng loob. Okay? So you will have all that para makaalis ka sa toxic environment mo. So that is your reading, Sagittarius. Thank you so much. See you again.